Morning po sa ating lahat. Salamat sa tatlong nagising. Ayan. So, welcome po sa ating third week sa ating lifestyle evangelism na topic. So, ang series po natin ay pinamagatang, ano? Ano daw? Like and share. So, ito po ay relational evangelism. So, sino po yung mga nakakaalala ng tinapik natin for the past few weeks? So, nung week 1 po, ang topic ni Pastor ay God's priority. Ano po yung God's priority? Opo. So, sabi doon, God's heart is to restore those who are lost to the family that He loves. Diba? Sabi nga ni Pastor nung time na yon, hindi ka lang statistics. Kasi mahal ka ng Diyos. Kahit before we were in Christ or when we were sinners, He died for us. Amen? Nung week 2 naman, ano po yung naging topic natin? Loving like Jesus. So, ang napag-usapan po natin is pag nag-asawa ka, wala ka ng, joke lang. Ang sabi doon, mas madali ang komunikasyon pag mayroon tayong relasyon. Amen po ba? Yan. So, question po, lahat po ba tayo dito or nanonood ay followers ni Christ? Amen? Sinong hindi pa? Huwag po kayo mahiya. Yan. Kasi po yung topic natin is relational evangelism. So, if we are truly a follower of Christ, gusto natin mag-evangelize or mag-share ng word ni God. Nandun po ba yung desire natin na mag-share? Thank you po, Kuya Angel. Ayan. Nandun po yung desire natin na mag-share ng gospel. Ayan. Kasi sabi, kung tayo ay katagasunod ni Kristo, then we have to follow Christ's example. So, nung nandito si Jesus, ano po ba yung ginawa niya 2,000 years ago? Gumawa lang po ba siya ng himala? Himala. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Huwag niyo pong hamunin. Hindi, joke lang. Si Pastor kasi sumisigaw eh. So, ayan. Hello? Ayan. So, he did the most important thing. He made disciples. So, out of people na unqualified. Di ba tulad nila ng mga mangingisda, tax collector. Di ba nung panahon na yun, parang unqualified yan sa kingdom ni God. At di sila pwede salita. Kasi di naman sila educated. Ayan. Di ba? So, tulad natin, tulad ko, at tulad nyo, we are chosen by Jesus. Thank you, Kuya Angel. Pero yung buhay po natin, kung isipin natin, tayo dati. At nasa na tayo ngayon in our walk with Jesus. Can you imagine? Ang layo na ng pinagbago ng buhay natin. Amen po ba? Kasi di ba from being bad, sa bad situation, nabubulol. Ayan. From being bad to good, then better, and then to the best version of ourselves. Amen? Yan. So if we think about it, in our life's testimony ay mahalaga o importante. Kasi ang pinakamalakas na testimony or witness ay hindi yung salita lang natin. But who we are in Christ in our everyday lives. And gusto din natin na tayo bilang mga Kristiyano ay makakilala o ma-distinct. Kumbaga kilalanin tayo or distinct tayo na Kristiyano yan. Ng mga kapamilya natin, kapatid, kapitbahay, mga housemates, mga kaaway natin, na, Christian yan. Tagasunod ni Jesus.
after nun, makilala, di lang tayo basta ma-distinct, kundi want to invite them to follow Jesus na kasama natin. Ganun po ba yung gusto natin? Ayan. So, the Bible says that faith comes from hearing. Tapos na yata ako. Ayan. The Bible says faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Kasi aside from sharing the Word, we want to be able to lead with a life that screams, tulad nga ng kanta kanina, I am redeemed. Di ba? I am redeemed. Kasi now, I am living, kasi now I am living in the life of Jesus. Na I am made holy and righteous, set apart from the ways or sa kalakalan ng mundo, kahit mahirap, kahit ma-persecute ako, I will show grace tulad ni Jesus na aking sinusunod o aking master. Yung eventually, magbabago yung mga pananaw ng mga tao sa atin o sa'yo, nagugusto nilang mas makasama ka, mas makilala ka, at magkaroon ng kung anong meron ka na wala sila. Na bakit iniisip nila, bakit iba ka? Tao ka pa ba? Yung anong meron ka, kasi gusto ko din yan. Gusto kong magkaroon kung anong meron ka. And that is lifestyle evangelism. The life that speaks. So, lahat po ba tayo, we want to have this kind of testimony. Lahat po ba tayo? Ako lang. Gusto po ba natin magkaroon ng lifestyle evangelism? Yung buhay po natin nangungusap sa kapwa natin na action pa lang natin, nakakita na, ay, Kristiyano yan. Gusto kong gayahin yan. Mabuting tao yan. Tagasunod ni Kristo. Gusto po ba natin yon? Amen? So kung gusto natin yung ganitong buhay, can we all stand up and get into the Word? Let's read our text for today. So we'll be reading from Matthew 5, chapter 5, verse 13 to 16. So sabay-sabay po tayo. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit, wala na itong kabuluhan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod ang tayo sa ibabaw ng burol. Hindi rin man sa sindi. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan nila ang inyong Ama sa langit. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw nito. Samahan niyo po kami, Lord, as we study your word. Open our hearts and minds to understand what you are telling us. Kung ano pong gusto niyo ituro sa amin, Lord God. Give us the knowledge and the wisdom by the power of the Holy Spirit to learn and to act on it. In Jesus' name. We can all sit down na po. So lifestyle evangelism, the life that speaks. So sabi dito, living our faith through action, not just words. Our life becomes the message kung ginagawa natin yon. Si Jesus ang makikita sa bawat galaw, asal at gawa natin. So, sabi doon sa text na binasa natin, alam po, 2 points na po tayo ngayon. So, ang main point po ang 2 points natin is salt and light. Yun po yung pag-uusapan natin today. So, sabi sa text na binasa natin, you are the salt of the earth. Now, bakit kaya inalintulad tayo o yan yung description sa atin ni Jesus? May idea po ba tayo? Bakit asin? Ba't hindi na lang suka para may asim?
disciples or us, disciples, are like salt. Kasi, during the time of Jesus, ang salt po ay isang precious material. Nung panahon ni Jesus, ang asin po ay, siya ay valued commodity. Commodity, ang lalim. Ano ba yung commodity? Kalakal. O isang mahalagang kalakal. Minsan, ito din yung binabayad sa mga Roman soldiers. Isipin mo, no? Kung sa panahon natin ngayon, pambayad mo, asin, ang yaman na natin. No? Pero, during that time, if we think about it, it is something equivalent sa gold o sa produce noong panahon na yon. So, masabi natin itong precious material. Agree po ba tayo? Pero, what Jesus is really saying, you are precious or mahalaga ka sa Kanya kasi ikaw, tayo, we are the hands and feet of Jesus to serve others and to share the gospel. Amen po ba? Another thing is, disciples are like salt because they have a preserving influence. Alam naman po natin yan, no? Minsan ginagamit ng nanay natin, nakita natin, ba't mo lalagyan ng asin yan? Diba? To preserve. Pero nung panahon ni Jesus din kasi, ang asin ay used to preserve meats para mapabagal yung pagdecay or pagkabulok nito. Kasi nung panahon na yon, wala pang refrigerator. So para hindi agad mabulok o ma-spoil yung mga pagkain nila, yung karne, yung isda, ang asin ang ginagawa nilang pang-preserve. Ginagawa nila yun. Di ba? Ganun ba yan? Imagine nyo lang kung paano ginagawa. So, how do we relate that to lifestyle evangelism? Say, as Christians, we should have a preserving influence. Preserving influence. Parang, ano ba ibig sabihin nun? Ako yung nagtatanong, no? Ako naman yung nag-word. So, ang preserving influence po, as Christians, tinatawag tayo hindi para sumabay sa agos. Amen po ba? Kundi, labanan ang mga aspeto ng makabagong kultura, kasi madami na pong papasok na bago ngayon na sumasalungat sa prinsipyo ng Biblia o sa word of truth. Di ba ang dami kasi lumalabas against sa principle ng Bible? Tulad ng ano po ba, yung mga nakikininig natin sa mga balita. Di ba? Andiyan na yung my body, my choice. Yung love yourself. If it makes you happy, then it must be right. Nakinig na po ba natin yon? Ano pa po ba? Noong 2017, nakinig niyo po ba yung chismis na to? 2017 na. Pwede na mag-live-in. Another is yung pagbagsak po ng moralidad. So, yung ipinapreserve po natin is yung pagsalungat sa truth ng Bible. So, another is yung pagbagsak ng moralidad. So, we preserve morality. Kung napapansin po natin, halos ng pinapanood natin na series or movies, merong love scene. Kumbaga parang ito na yung norm or normal. Na parang pinapakita na pwede mo nang gawin yan kasi uso na yan ngayon Di ba? Sa generation natin ngayon. So, para ginagawa din yan ng ibang tao para malaman kung compatible sila. Di ba? Kumbaga, ba't mo pa naman papakasalan kung pwede mo nang isukat, di ba? So, anong effect nun? Nawawala yung meaning ng marriage bed. Another is kawalan ng katarungan. In our everyday life, sa pagtatrabaho, narinig natin sa mga balita, yung PhilHealth, pataas ng pataas yung singil, yung tax natin, pataas ng pataas, kulang na lang, pati pag ngiti mo sa crush mo, may tax na. Pero wala naman tayo nakikitang improvement. Wala din naman nananagot. Tama ba? Kasi legal na yata ang korupsyon sa Pilipinas. Kunting budots lang, guys. Ayan. Another is yung
ng halaga ng buhay ng tao. For example, in other countries, legal po ang abortion. Yun nga yung my body, my choice. And another example is yung ano bang nangyayari ngayon sa Middle East. Di ba meron diyang gera o war? So, balik po tayo sa salt. As Christians, tayo ay tinatawag upang maging positibong impluensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at integridad sa ating pang-araw-araw na buhay. So, na-experience po ba natin yon? Na-experience po ba natin yon? Amen. Pero ito ay ginagawa natin hindi para mang-condemn o i-condemn yung mga tao sa paligid natin. Amen? Kundi ituro sa kanila ang katotohanan na mayroong Diyos na magmamahal sa kanila kahit saan o anuman ang pinanggalingan nila. Na tulad natin, minahal tayo ng Diyos kahit nung panahong hindi tayo kaibig-ibig. So bilang tayo mismo ang naka-experience nito, gusto din natin itong ipa-experience sa kanila. Ang question is, gusto nyo ba talaga? Amen? Sure? Paano kung makulit yung kapitbahay nyo na lagpas ng alas 10 nagbibideo ka pa din? Ipag-pray nyo ba yun? Pinag-pray ko naman po, Pastor. Sana kunin siya ni Lord. Diba? So kahit hindi kayo ibig-ibig. So, may question po. Meron ba tayong trait bilang Christian na inaasahan o ine-expect ng mga tao nakakahalubilo natin? Ano po bang iniisip ng tao pag nalaman nila na, uy, Christian pala siya? Or pag nalaman na kamag-anak mo na Christian ka, ano yung mga ine-expect nila sa'yo? O ano yung pinapagawa nila sa'yo? Any ideas? Talagang ano to Tala ka yan Ako na lang bibigyan ng example. So sa kamag-anak, nakanasin nyo ba umattend ng reunion? Ay, at si Ate Lani lang po ba? Nakanasin nyo po ba umattend ng reunion? Amen. So tuwing reunion, pag Christian ka, ikaw ang tinatawag pag kakain na, di ba? Kaya lagi tayong nagtatago tuwing reunion. Palabas lang tayo pag kakain na. Pero ngayon, tayo na yung nagli-lead ng prayer, proactive o may kusa na. Sa office, anong naisip nila pag Christian ka? Tahimik ka, wala ba nang tatrabaho dito? Sa office, siguro, hindi ka nila sinasama sa mga chismis. Sa mga chismisan. Tama ba? Sino nawalan? Sila. Nasa iyo yung malaking pasabog. Di ba? Nasa akin ang latest. Or, siguro, kaya hindi ka nila sinasama sa chismis kasi napakalakas mong manlait. Pag nakapanlait ka, sira na yung buhay. Totoo ba yun? Nangyayari yun, no? Joke lang. Walang ganun dito. Baka sa kabilang church. Joke lang. Kasi katulad ng asin o ng salt, tayo ay nagbibigay ng lasa. So ngayon, sa office, tayo yung laging on time. As Christian, di ba? Tayo laging on time, hindi tayo pala absent. Tapos, kasi we work with excellence. Kasi di ba, sabi nga sa Bible, in everything we do it to glorify God. So yun yung nakita sa akin sa office. Joke lang po yung tagapagpasabog ng chismis. Ayan. And today, tayo as Christians, tayo ang nagbibigay ng godly influence to the world or to the people around us. Totoo ba yun? Na pag nandun tayo, alam nila na may Christian. Na dito yung kampante sila kasi alam nila na kabawasan sa sakit ng ulo at marunong magpasakop sa trabaho, sa school, sa eskwela, syempre sa bahay. Diba? Christian ka na, sakit ka pa ng ulo sa bahay, no? So, sabi ko naman po dito, nagpapasakop, no? Pero nagpapasakop tayo as long as morally correct yung
pinapagawa sa atin. Ha? Huwag po yung pasakop lang tayo kahit mali. Morally correct and align sa will ni Lord ang mga sinusunod natin. Amen? Amen? Yan. Pero, ikaw ba yung Christian na nauubusan na ng energy na maging positive? Yung kasi parang, Lord, ang dami-dami nila. Parang everyday nadadagdagan sila, yung mga pasaway. Yung parang gusto mo nang sumuko kasi ayoko nang maging mabait. Kasi inaabuso nila ako. Okay na lang maging ninja ako tulad dati or secret agent na Christian. Kasi pag di ka daw kilalang Christian, safe ka sa trabaho, di ba? Hindi ka mautangan, hindi sila magtatanong sa'yo, at saka hindi mo kailangan mag-share. Yun po ba yung gusto natin? Hindi, di ba? Pero, pag tayo napapagod sa ginagawa natin, sa pagiging mabait natin, siguro isipin natin, baka kaya ako napapagod kasi nagbabait-baitan lang ako. Nakakapagod kasi i-maintain pa yung pagbabait-baitan. Yan. Pero, before po natin basahin yan, gusto ko lang po sabihin na iba po yung napapagod kesa sa nawawalan ng saltiness o ng alat. Kasi, losing saltiness, ang ibig pong sabihin nun is, Christian ka na, pero you are still compromising to the word, sa mundo. Sumasabay ka sa uso kahit against yon sa belief natin. Sa napag-usapan natin kanina. Meron tayong, or pag nawawalan tayo ng saltiness, ibig sabihin nito, nawawalan tayo ng distinct Christian character. Ano po ba yung distinct Christian character natin? Yung fruits of the Holy Spirit. So, can we ask ourselves now, ano bang fruit of the Holy Spirit ang meron ako? Pakisabi po sa katabi. Apple. Hindi. Yung ba yung fruit ng Holy Spirit? Ayan. Ano po ba, pag nawawalan tayo ng saltiness, we tend to be a failure to witness o failure to witness. Hindi na tayo nagdi-disciple o hindi na tayo nag-share ng gospel. Ano pa po ba? We become complacent. Kumbaga, hindi na tayo nag-grow sa ating spiritual life. Yan po yung mga example pag masasabi natin nawawala yung saltiness natin. Another thing is prioritizing worldly desires. Kumbaga, number one ulit yung sarili mo kesa sa will ni Lord. Na-experience po ba natin yun? Oh, baka ako lang po. Ano po ba? Ano pa po? Being comfortable with sin. Baka meron po tayong alagang kasalanan dyan na mini-maintain natin. Ayaw pa natin i-surrender. Yung wala na tayong pake, kahit i-convict ka ng Holy Spirit na mali yan. Pero basta masaya ako, tutuloy ko to. May ganun po ba sa atin? Pero wala po nun sa atin. Inunahan na yun. Ano pa po ba? Apathy towards the needs of others. Kumbaga, wala ka ng paki sa iba. Yung sabi nga ni Pastor, example niya ng first week, yung, ba't pa ako mag-share? Secured na ako. Kasi meron na akong fire insurance. Kasi hindi na ako pupunta sa hell, di ba? Ano pa po ba? Minsan inisip natin, ba't ko sharean yan? Kung mapupunta sa langit yan, ayoko na sa langit. May ganun po ba sa atin? Isipin na lang po natin kung ano ipapalit mo sa langit ang impyerno po. Ayan. So, sabi dito, ang asin ay mabuti, ngunit kung mawawala ang alat nito, paano po ito may pababalik sa dati? Wala itong kabuluhan kahit sa lupa o sa tambakan, itinatapon na lamang ito sa ito, makinig ang may pandinig. Yung verse po na to ay sa Luke. Kung mapapansin po natin, nandun din po yan sa chapter natin, sa Matthew. Pero dito po kasi, makita natin, si Luke po nagbibigay na ng warning na huwag tayong mawawalan ng saltiness o ng alat. Pero, to be honest,
it's perfectly normal to get tired o mapagod. Tama po ba? As Christians, as worker of Christ, napapagod din po tayo. Pero ano po dapat natin gawin? We have to go back to the source. Baka kasi sobrang busy natin. Nakakalimot na tayo na hindi pala ikaw yung nagpapako sa krus. At nakakalimot tayo na ang source pala ng forgiveness ay hindi ikaw. Si God pala. Another thing that we should do is to connect sa ibang members ng church o sa ibang asin. Tignan mo yung katabi mo. Baka may pagpagan mo, baka may asin yan. Ayan. O sa ating mga ka-church, sa SALM, o sa mga body of Christ. Kasi, pag tayo nawawalan na ng fire sa paglilingkod sa Panginoon, all we have to do is bumalik tayo sa source ng fire. O, let's go back to the community of God. Mag-recharge tayo. Or mag-spend time tayo with God. Kasi baka nakakalimutan natin yung prayer life natin, yung Bible reading natin. We should ask God to renew our strength and guidance to continue the mission and live a life pointing people to Christ. Sabi nga, let's become the salt that God or Jesus wants us to be. Salt mode on. Kasi, timpla ng pag-asa tayong mga Kristiyano. Ayan. Amen po ba? So yan po kung paano tayo magiging salt of the earth. Next po natin ay, you are the light of the world. Kung makapansin po natin, parang parehas lang naman sila, di ba? Salt and light. Parehas ba talaga sila? Hello? Ayan. Pero isipin natin, you are the light of the world. Jesus gives us Christians ng isang malaking compliment at isang malaking responsibilidad. Kasi sabi niya, tayo ang liwanag ng mundo. Kasi bakit naging compliment ito at malaking challenge? Kasi nung panahon niya, sinabi niya yan sa sarili niya. O he claimed that title to himself. Sabi sa John 8, chapter 8, verse 12, Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen? Kaya pala naipasa sa atin yung light of the world. Sabi din sa John chapter 9, verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. So we can see that God is still with us, or Jesus is still with us, kasi we still have the light. Amen? Pero kung mapapansin natin, Jesus never challenged us to become the salt and light. Hindi niya sinabing be the salt and light. Kundi, you. Di ba? Kumbaga, agad. You are the light. Once you follow me, you become the light. Amen? So ano po ba yung light of the world? Light of the world, ito po yung nagsisignify na follower tayo ni Christ. It means that as followers of Christ, we are receiving, we both receive and transmit God's life sa iba. O pinapasa natin yung liwanag sa iba. Ang ibig sabihin, as Christians, dapat nakikita sa buhay natin kung paano magmahal ang Diyos sa salita, sa gawa, at sa pag-grow natin spiritually. At sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Sabi nga, we cannot give what we do not have. Si God ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin, dahil dito, we can give light to the world. Light to the world. Pwede bang katumbas doon is loving the world in the eyes of Christ? Pero, the world kasi yung word in the world parang, pag ako nag-iisip, o ako lang ba, parang minsan pag sinabi nating world, ang laki no? Magdi-disciple ako, world. Gano'n ba kalaki yung world?
So parang yung pa lang, nakita natin, ang hirap na palang mag-disciple kasi mundo yung i-disciple natin. Pero yung world pala na tinutukoy ay maaaring circle of friends lang natin. Or yung mga biking clubs natin, hiking club. Pero doon muna tayo sa pinaka-smallest world na achievable para sa atin. Ano po ba yon? Our own houses. Minsan kasi ang pinakamagandang i-disciple at makakita at maka-experience kung paano magmahal si Lord ay ang mga mismong taong nasa tabi mo. Tignan mo nga sa mata yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw ang mundo ko. Ayun nyo. Or dapat sa asawa mo. Yung anak mo, dapat sila din yung dinidisciple mo. Sila yung, or immediate family members. Sila yung unang makaramdam na you love them with the love of the Lord. Kasi ang challenge kasi pag kilala tayo, simula pagkabata di ba? Parang, babago ba yan? Parang kulit-kulit yan ng bata Nakailang batok na nga ako dyan. Pero hindi pa rin bumait. Di ba? Pero, if God is the center of our family, mas madaling makita ang liwanag at makaramdaman ng tao na totoo na may Diyos kasi sa pamilya pa lang natin, nagagawa na natin ang sinasabing ng Bible na mahirap. Mahalin mo yung di ka mahal-mahal. Nagawa na po ba natin yon? Tapos titingin ka sa misis mo, no? Ikaw yung di ka mahal-mahal, pero minahal kita. Or carry your burden. Yung mister mong habang tumatanda, lalong tumatanda ng parang. Or may sakit sa bato kasi batugan. Pero, joke lang po yun. Biro lang yan. Pero, kung sila yung disciple natin, meaning, kung mismong pamilya po natin ang ating disciple, meaning, effective tayo kasi sila mismo, na yung unang-unang magdi-deny sa'yo, sila yung naniwala. Amen po ba? Ang ibig sabihin po nun, nakita nila sa'yo yung pagiging light of the world mo na dating puyo ng bagyo. Sabi nga, seeing will impact what they are hearing, no matter what we are saying. Kasi if it doesn't reflect on how we live, chismis lang yon. Paano sila maniniwala if you're not walking? Kasi kung anong pinaniniwalaan po natin, yun din po dapat yung nagdadirect ng pamumuhay natin or kung how we live our life or how we behave. Dapat in line din sa salita ng Diyos for us to live an evangelistically effective life, especially sa ating pamamahay. Another thing po na nabanggit sa text po natin is we are a city on a hill that cannot be hidden. Or isang bayan sa ibabaw ng burol, sabi kanina. Kasi Jesus wanted the people of His kingdom na makita or magkaroon ng visible lives na nag-a-attract ng attention to the beauty of God's work in their lives. Pag sinabing city on a hill, madaling makita, lalo na sa gabi. Kasi imagine po natin, nung panahon ni Jesus, wala naman pong electricity nun. Amen po ba? Kaya yung mga city doon, maliwanag siya dahil sa malaking lugar siya na madaming apoy. Kaya madali siyang makita, malayo pa lang. Siya lang yung liliwanag Kung pupunta po tayo kung magkakamping po tayo at mag-stargazing, mas nakikita natin yung mga stars, di ba? Kasi sobrang dilim. Ganon din po, nung panahon ni Jesus, pag may liwanag po sa isang lugar, kitang-kita po agad sa gabi. Kumbaga, kung i-relate po natin siya sa righteous living, we are transparent, hindi lang po tayo nagbabait-baitan. Nandyan yung integrity natin sa trabaho, kahit lahat ng katrabaho po natin ay kung ano yung pinagagawa sa trabaho, nag-uuwi ng kokomban,
ikaw, di ka nag-uwi ng kokomban, Xerox machine lang. Sa school, kahit madaling mangopya, di ka kasi nag-review, or di ka nakapag-aral, hindi ka ba din mangongopya o mangongodigo? Kasi honest po tayo, mga students. Kahit masakit mag-repeat, okay lang po yan. So, sa buhay na gusto natin na sa bahay po natin, sino po ba dito yung gustong pinagsisilbihan sa bahay? Kasi nung bata po ako, di ba, parang pag anak ka, sabi nga, pag 8 years old na, marunong na magugas sa plato yan. Kaso nga lang, mahirap utusan. Tama? Nantay ko nga po mag-8 si Naomi para may utusan na kami. Pero sa bahay, dahil binago na tayo ni Jesus, tayo na yung gustong-gusto natin mag-serve. Kesa tayo yung pinagsisilbihan. At may kusa na tayo maglinis habang meron tayong ngiti sa labi na dating nagdadabog o nakasimangot. Na nararamdaman ng anak natin, ng asawa natin, yung comfort ng pag-aalaga na parang si Lord, yung naghihili sa kanila. Kapag nandyan ka, andyan yung security pag nandun ka sa bahay. Kung, for example, ginagawa natin to, tulad ng example natin kanina, dahil sa integrity natin, integrity as Christians, we are trusted o nagtitiwala sa atin yung mga taong nasa paligid natin. Na kahit anong mangyari, kahit hindi sila nakatingin, Christian to eh. Kahit hindi ako nakatingin, alam ko, tama pa din ang gagawin yan. Kahit walang nakakita, sigurado ako mag-i-report ng tama to. Hindi a-absent yan. Kahit may nakaabang na convenience para sa atin, mandaya lang tayo, hindi tayo magpapatalo. At yung nagiging tatak natin or impact natin as Christians sa work, sa school, sa neighborhood, or sa community. Kasi nakikita nila yung God's good, nakikita nila sa ating good works or yung good, nakita nila sa good works natin, yung how we glorify God. Nabubulad po ako. Ayan. So if they see the life, if they see the way we glorify God, God becomes glorified kasi our lives are pointing to Jesus. Kasi kung masama ba yung ginagawa mo, sasabihin ba nila, Christian ba talaga yan? Pero if they see what they are expecting to see, masasabi nilang totoo pa lang may Diyos. Amen po. Kasi minsan, pag sinabing Christian, mataas masyado yung expectation eh. Di ba? Parang hindi ka na makabasag pinggan, bawal ka nang sumagot-sagot. Pero pag nakita nila na, ay ganito pala yung Christian, ganito pala yung totoong Christian mamuhay. Ganito pala si God magmahal. Yun po yung nakikita. And then our lives will point to God or to Jesus. Anong slide ba? Oh, sorry. Ayan. So yun po pala yun. Yung John 8:12, sabi, Jesus, we point them to Jesus is that the light that gives life. Pero, as we shine our light, may mga taong nagiging challenge sa buhay natin. Or sa mga ginagawa natin. Amen po ba? Na hindi lahat will be going smoothly. Mayroong magdi-disagree sa atin or kokontra sa atin. Yung minsan iniisip natin, ayaw ba nila na ginagawa ko sila ng tama? Pero sabi sa Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus. Kasi we're not being Christian para to please the world, but to please God. Or to bring glory to God. Naalala ko tuloy yung story ni Billy Graham. One time, mayroong celebrity golf game. Tapos, may silang kasama na golfer.
Nagalit na galit. Sabi niya, ano ba yan si Billy Graham? Puro God, puro God. Parang puro religion ang pinagsasabi. At parang pinamumukha niya sa akin na banal siya. Sabi ng isang golfer. Ngayon, dahil ninataw niya yung golf club niya sa tee, na pinakitang galit na galit siya, tinong ngayon siya ng kasamahan niya. O kasama nila nag-golf. Sabi, bakit? Kinausap ka ba ni Billy Graham? Ano bang sinabi niya sa'yo? Alam niyo po ba sinabi ng golfer na nagalit? Hindi. In fact, wala siyang nabanggit anything about religion or about God. Pero yung presence pa lang ni Billy Graham sa golf course na yon, di ba? Pinapakita niya yung kakulangan nila spiritually. Kasi sa story na to, light has an interesting characteristic. It exposes the darkness in the lives of others. Billy Graham's lives or mere presence was light. Kung tayo ay Christian follower, we have the same light. We have the same Holy Spirit that is in Billy Graham. Sabi din ni Jesus that when you light a candle, don't put it under the basket, but put it all out to sea. So, ganoon din po yung gawin natin sa buhay natin. Naipakita natin sa iba na we are set apart. We are holy. Hindi na tayo secret agent. Pag nakikita tayo ng mga kapitbahay natin or mga tao sa paligid, masasabi nila, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos sa taong yan. Amen po ba? Pero kapatid, if not now, or feeling mo madami ka pang inaayos sa buhay mo, sabi nga kanina, fix your eyes on Jesus. Kasi, hindi pa tapos sa'yo si God. Sabihin po natin sa katabi natin, kapatid, huwag kang mag-alala. Tatapusin ka din niya. At gagamitin ka ni Lord bilang patotoo na nagbibigay kadakilaan kay Kristo. So for our conclusion, minsan, ang pinakamalakas na sermon ay hindi isinisigaw, kundi isinasapamuhay. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, influence our world by giving a life that points to Christ. So are we willing to serve? Are we willing to change for God? Kasi kung hindi tayo magbabago o hindi tayo magpapakita kung paano ang buhay na may Kristo, sino ang magpapakilala sa kakilala natin, sa kapitbahay natin, o sa tao sa paligid natin ng Diyos na buhay? Are we gonna let them live a life full of lies? Pero mga kapatid, again, lifestyle evangelism, it's only the beginning. Simula pa lang po ito. Kasi, we have to follow through. Okay, maging mabuting example. Pero, we should also make them a disciple. Amen po? We want them to become a part of God's family. Hindi lang siya fan ni Jesus. Yung kilala ko si Jesus, pero walang relationship. So kapatid, kung wala ka pang relasyon kay Jesus, I think this is the right time to know Him. Amen? Let's pray. Lord God, Father, Lord, you have always been faithful. But Lord, lagi mong pinanindigan yung mga promises mo sa amin, Lord. I'm so grateful na gusto ko yung mga members ng family ko, yung mga friends ko, mga katrabaho ko, Lord God, mga kapitbahay ko, yung mga nakakasulubong ko, Lord God, mga nakakasabay ko, na makilala nila at may experience ang peace na ikaw lang po ang nakapagbigay. Ang pag-ibig na
mula sa inyo, Lord. Yung pag-asa na binibigay mo tuwing kami ay gigising, Lord, na something good will going to happen in our lives. Lord, gamitin mo kami. Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo po ang buhay namin, Lord, para sa iyong kadakitaan. And magkaroon kami ng urgency o desire to share the gospel, lalo na sa mga minamahal po namin, Lord. Holy Spirit, guide us. Teach us, Lord. Give us the wisdom and understanding to understand your word and to understand the grace that you have given us. Lord God, we bring all the praise and the glory in the mighty name of Jesus.